Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, was 9:05 sa aga. Balita, issues, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Maywaga, Pilipinas, Maywaga, Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sa katahuran, mayong aga, good morning sa inyong tanan. Aber welcome sa isa naman kedisyon sa pagpakalagad sa programa Balita Issue kagiban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Pebrero 4, tuig 2026. Mabiyari ni ang 11 sa abotanan ka Miyerkules karon nga bulan sa Pebrero tuig 2026. Sa kinatag mga kapatidinyo, tubtob alas 9:55 sa bunga aga, ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga supit pagparmati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subuman sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaman naton sa kabayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagapod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang aton nga pagpangalagad mga biyan mabati live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Suluman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Speaking of online na, padayon nga ginapabaskog sang aton nga gobyerno ang mga programa sa Department of Information and Communications Technology para mahatagan sang kahigayunan ang tanan nga Pilipino na maka-access sang mas maayo sang online. Sining karon lang mga biyan, asud-asud nga mga paglunsar sang bayanihan SIM ang ginhiwat sang Department of Information and Communications Technology o kung DICT diri sa Western Visayas. May kang tanan sila mga biyan sa di lamang madugay aton nga magaupod ang aton nga bisita of the day, ang pinuno sang DICT Western Visayas, no less than Engineer Reynaldo TC. Ibalo naton sa di lamang madugay with Director C ang mga latest nga development sa sining bayanihan SIM card. Ano bala ang katuyuan sini? Kagano ang ginalauman nga impact nga mabilin sini sa aton komunidad. Samtang pagapatpaton pa mga biyan ang pila ka mga balita kag impormasyon nga aton natipon sa palibot sang rehiyon. Sa Negros Occidental, padayon ang pagpalabot sang bulig sang provincial government sa mga apektado sang pagbaha. Na naglumpag mga biyan sa nagligat iyang weekend, sa diin pila ka mga pamilya ang naapektuhan bangod sang maulanon nga panyempo dala sang shear line. Sa Bacolod City, masobra 1.2 milyones pesos nga balor sang bulig pinansyal ang ginpanagtag sa Bacolod City Government para sa mga pamilya nga nasunugan. Kaga ining nga mga bulig nga biyan nagabalor sang 5 tugtog 15,000 pesos depende sa kabugosan nga halit nga na-record sang kada pamilya. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga.
Standby mga biyan sa atong pagpanumbalik. Mangin kaupo na nato ng atong bisita of the day, si Engineer Reynaldo TC, ang Regional Director sa DICT Western Visayas. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahandom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga sa gihapon. Nagapamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabayan, as mentioned earlier, mga grupo natin sa itong pagpangalagad sa mga aga ang direktor sa DICT Western Visayas para ipaalington sa aton ang ila sa ng mga pagtingwa para nga mahatagan sa mas maayong access ang aton nga mga kauturan sa internet. Kaya ginakabig hindi lamang bilang isa ka pribileyo, kundi isa na ka kinamatarong sa madamo nga Pilipino. Kaupo naton via Zoom si Engineer Reynaldo TC, the Regional Director of DICT WV. Engineer C, maayong aga and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Magandang umaga po sa ating host kay JP at sa ating mga tagapakinig po dito po sa radio station. So po magandang umaga po sa lahat. Inalulugod po namin makasama ka ngayong araw, Engineer C, no? Director, despite your busy schedule, binigyan nyo ng pagkakataon ang Radyo Pilipinas na makasama ka ngayong araw. Director, we've been talking earlier as to the Bayanihan SIM card. For the information ng mga tagapakinig natin, ano po ba yung Bayanihan SIM card at ano po yung layunin nito? Actually po, ito pong Bayanihan SIM card ay proyekto ng project po sa ilalim po ng ating free Wi-Fi program po. At dahil sa utos po ng ating Pangulo na si Presidente BBM, na mas pabilisin po natin ang serbisyo sa taong bayan, ilapit po natin ang serbisyo sa taong bayan, at bigyan po natin ng maayong serbisyo sa taong bayan. Kaya po tinigyan po itong Bayanihan SIM. Ito pong Bayanihan SIM ay programa rin po ng free Wi-Fi. Ngunit, ito po ay bibigyan na po ng SIM card ang ating po mga mamamayan. Unti-unti po. Ngayon po, nangyayari po sa Bayanihan SIM, instead na pupunta po ang ating po mga estudyante at mamamayan sa mga free Wi-Fi site. Ang free Wi-Fi po ay magiging nasa kanila na po cellphone. Kaya po yun po mismo advantage po ng Bayanihan SIM. Ibig sabihin po, na kahit po nasa bahay na sila, within the area po sa signal po, meron na po silang internet. Yung po isang advantages po itong Bayanihan SIM. Compare po sa regular na free Wi-Fi. Una-una po, yung po kanilang SIM ay magkakaroon na po sila ng mismong internet po sa kanilang cellphone. Meaning, hindi po sila kailangan at pumunta sa mga free Wi-Fi site. 24/7 nasa kanilang po internet data po nila sa cellphone nila. Kaya po ang ating po mga estudyante bibigyan, magagamit na po nila ang kanilang po internet, free Wi-Fi. Hindi lang po sa eskwelahan, kundi po kahit sa bahay po nila. At 24/7 na po, yun po kanilang internet na magagamit. Yun po, isa po yun.
napakaganda po. At 24/7 nilang may internet sila hanggang sa bahay po nila, kahit sa eskwelahan nila, na magagamit nila sa paggamit po ng kanilang assignment, kanilang project, at even po sa mga social media po. Yun po. At hindi lang po yun. Yung pong bayani ng Zoom ay shareable po. Meaning, yung pong bata na mayroon pong internet sa kanyang cellphone, ay pwede rin po nila i-share within the household po sa kanilang pong bahay. Ibig sabihin, yung pong internet po ni student, pwede po ipagamit sa pamagitan ng anak po sa pamagitan po ng pag-share ng internet sa kanyang pong magulang at kanyang pong lola, kanyang kapatid para po sa kanilang pag-aaral. Po. At isa pa po advantage ng Bayanan, safe po siya. Safe meaning, naka-plug po dito yung ating po mga online pornography, naka-plug din po ang mga online gambling. At hindi rin po yun, diretso na po yung internet sa kanilang cellphone. Hindi na po sila tataan sa mga router, sa iba po Wi-Fi access point, kundi diretso na po sa kanilang po cellphone. Ito po ang Bayanan po. Ayun, ang dami palang benepisyong dala ng programang ito. Director, speaking of benepisyo, sino-sino po yung pwedeng makabenepisyo and how do we identify yung mga beneficiaries under this program? Actually po, ang una-una po natin benepisyo nito at itong ating po mga estudyante. Ito po, yung mga students po, may selected po tayo mga school sa pamagitan po ng DepEd, inuwagan tayo ng DepEd, napiliin yung mga school na lalagyan po dito po sa Region 6. Katunayan po, nag-distribute po tayo ngayon sa Aklan. Sa Aklan province po, meron po tayo ng 2 munisipyo po ang nalalagyan po. Yung po munisipyo ng Labas, 4 na school po rin ang lalagyan po. Yung po munisipyo ng Altabas, 8 school ang lalagyan po. Sa probinsya ng Antique, meron po tayong 2 munisipyo. Ang munisipyo po ng Tobias, nalalagyan po natin ng 16 na schools. Nalalagyan po natin. Ang munisipyo po ng Kulasi, nalalagyan po natin ng 5 schools. At ito rin po sa Capiz, isang bayan po, Maayon, lalagyan po natin ng 5 school po sa Maayon, lalagyan po natin ng Bayanan Sin. At sa Guimaras po, marami po 4 na munisipyo ang lalagyan po natin. Sibunag, 5 school, Buena Vista, 13 schools, Nueva Valencia, 4 na schools, Hordan, 2 schools, yun po. At sa Iloilo province po, lalagyan po natin 5 munisipyo po. Sa 5 munisipyo po yan, yung Pagkalino, lalagyan po natin yung 7 school doon. Lemery, 3 school. Maasin, 1 school. Carlos, 5 school. At Ahoy, 5 school po. Yan po yung mga lalagyan natin ng school. RD, na-notice po namin hindi po equal yung distribution. May mga provinces with more than 10 schools, may mga bayan na isa lang yung para lang bibigyan ng prioridad. How did we identify na ito lang po yung number ng paaralan na bibigyan ng Bayanihan SIM? Actually po, katayo po natin ng DepEd po. Ang naging strategy po dyan, humanap po tayo ng mga school na mahina ang signal. Actually po, yung medyo liblib na school, yung po priority natin. At binigyan natin sa DepEd kung ano po yung mga school na gusto nilang lagyan muna rito po. Ipa-priority po natin, katunayan po sa bawat school na lalagyan po natin, combination po, ang bawat school po, mula elementary po, grade 1, lalagyan po, bibigyan po natin ng Bayanihan SIM. Ang total po ay 2,780 na Bayanihan SIM na ibibigay natin. Ngunit po magkalala yung mga katabang school po, kung di po natin mapupunuan yung 2,780 na mag-aaral sa eskwelahan, yung pong karating na eskwelahan, i-distribute po natin doon. Actually po, ang idea po ng ating pong Bayanihan SIM, yung po mga may hina signal ng school, ang priority po natin. Kasi po, ayaw po natin na may iwan
So, nakikita naman natin, lalo na pandemic, na yung ating po mag-aaral, umakit pa ng bundok, tumatawid pa ng dagat, ay ng ilog, para po makapagkuha ng signal. Kaya po, ang priority po natin dito sa Bayanihan ay yung mga area na may hina ang signal po. Yun po ang priority po natin. Kaya po yun, sa tulong po ng DepEd, in-identify nila yung school na may hina ang signal para mauna po natin yun. Yun po. RD, you mentioned po, grade 1 po, yung pinakabatang pwedeng maka-benefit ng Bayanihan SIM. Is there a requirement po ba, RD, na dapat merong cellphone yung bata para mabigyan siya ng SIM? Or any member of their household na may cellphone may avail or use the same? Yes po, o tama ka rin sa JP. Ang priority po natin, lahat po ng estudyante doon sa school na yun. At hindi lang po yung estudyante, even po yung teaching staff at non-teaching staff within the school po. Di po. Ang nangyayari po yan, ikamot yung ating po mga mag-aaral, mag-grade elementary, medyo wala pa po kakayahan na mag-internet o gumamit o magkaroon ng sarili cellphone, ibibigay po natin yung SIM sa kanila pong magulang. Diba? At ang based po sa SIM registration mo, ang magre-register po ng SIM ay yung mga magulang sa pangalan po ng magulang po. Ngayon po, ang limitation din po, Mr. JP, no? Ang limitation po natin, isang household, maximum na 2 lang po ang SIM na pwede ibigay. Meaning po, kung po isang pamilya, meron tatlong mag-aaral sa isang eskwelahan, ang bibigyan po natin priority yung higher grade. Susunod po yung second naman yung grade. At yung pangatlo po, yung natin mabibigyan ng SIM, ibibigay po natin yung SIM na sa ibang mas nangangailangan na katabing eskwelahan po. Kasi po, ang bawat SIM, Mr. JP, ay may 25 gigabits kada buwan. Ito. Actually po, yung 25 gigs, medyo malaki na po sa pag-aaral. Ito ba? Dalawa pa po sila sa isang household. Yung po, para mabigyan din natin opportunity at yung servisyo ng iba pong eskwelahan sa karating na eskwelahan po para po sa kanilang internet po. Thank you, RD, for clarifying. I'm about to ask din po yung katanungan yan. What will happen? Kasi merong mga instances na sa isang pamilya, 5 or 4 yung nag-aaral sa elementary o sabay-sabay. So there's a limit. Up to 2 beneficiaries lang per household yung mabibigyan natin ng SIM. RD, na-mention mo din po that these 25 gigabits na binibigay ng libre under this Bayanihan SIM card will be provided monthly. Is there a need for them to register or automatic po itong papasok talaga sa kanila? Actually po, sa SIM mo kasi, sa SIM registration mo, kailangan po i-register kay Telco. Ito, yung pabibigyan natin SIM, kailangan po lang i-register bago ma-activate po. No? Pero basta ma-activate po yun, every month, kada umpisa ng buwan, mag-reload ng 25 gig pro. Tapos po, hindi nila nagamit, wala na po yun. I see. Hindi po siya nag-a-add. Kung po, every start of the month, 25 gig. Kaya po, ina-advise po natin sa mga magulang, sa mga estudyante, i-maximize din po yung ating po 25 gig. Gamitin po nila sa pag-research po, sa pag-aaral po nila, at sa sa ating po magulang din, para magkaroon ng mga bagong skills o kaalaman. Ito ba? Kasi po, pag hindi mo po sa 25 gig, pagdating ng end of the month, mawawala na po yung 25 gig, yung natitira po, mawawala na. At mabigyan po sila ng panibagong 25 gig. Pero kung gusto na po yan sa JP, hindi naman po natin i-dagdagan pa. Kaya medyo dapat titissue sila sa paggamit. I-maximize nila, i-pacing nila, para itong end of the month, kung gusto po yung load, ng kinapukasan, maloloadan po. Kasi, po. RD, pero paglilinaw lang po, RD, just in case po na medyo kinulang po yung 25 gig, tapos po yung 25 gig for the entire month nilang paggamit, is there a opportunity for them na ma-load po ng regular load yung SIM na yun para magamit pa rin yung SIM? At tama ka rin sa GP. Yung po sa pagandaan ng Bayanihan SIM natin, hindi po tayo dapan doon sa ating pong project. Po. Actually po, kasi yung po ating Bayanihan SIM,
may naka-geofencing. Meaning, ang Bayanihan SIM po, magagamit lang yung load niya, yung internet niya, within the area po. Ito po. Ibig sabihin, kung nasa isang area, isang cell signal po, yung po sa cell signal na yun, within the area po, doon lang magagamit yung Bayanihan SIM natin. Kunwari po, si estudyante, tumawid ng bayan, kunwari po, lumipat sa kabilang bayan po, na hindi kasama sa tagging natin, geofencing. May kailangan na po na mag-load ng panibagong load sa SIM na yun para magamit po na mag-internet po siya outside of the geofencing area. At the same time po, ganun din po, kung naubusan niya yung SIM, yung load niya, at hindi pa po natatapos yung plan, hindi pa po na-load, mapipilitan po siya mag-load po ng kanya pong mag-load po sa kanyang Bayanihan SIM para magkaroon sa internet po. Ayun. So ayun sa mga listeners natin, if ever you are leaving or you are being given this Bayanihan SIM sa Ahoy and you go to another municipalities nga hindi na ma-reach ng cell site nga available sa imo sini nga komunidad, sad to say you cannot access that free 25 gigabit, pero you may still load for your for you to be able to continue using the data. Are they considering po na this will be a monthly na po na provision ng libreng 25 gigabit? Is there a limit po? Hanggang kailan po ito? Tuloy-tuloy po ba ito next year? Expect nila na mabibigyan pa rin sila ng monthly load allowance? Okay, sa JP, linawin ko lang muna na there is a study sa amin ng ating central office kung pwede natin lawakan yung geofencing niya. Yung una. Actually, pinag-aaralan ng central office natin kung paano palawakin yung geofencing na kung pwede per province. Isa yan. Kaya, actually, pinag-aaralan po yun. Kasi isang problema natin, baka magkaroon ng pagkakataon na ibenta yung SIM sa iba. Yung kasi isang inibasa natin. Pero understand pa yun. No. Ayun pa yung tanong po na ano ba yung tanong? Nakalimutan ko. Will this be continued po until next year or 2 years from now? Tuloy-tuloy po ba ito? Okay. Actually po, ito po yung project na ito. Tingnan namin, usap-usap po kasi pilot po ito eh. Pilot po ito ginawa natin. Sa ngayon po, ang detail po natin for 1 year lang muna. Pero po, di sa utos po ng ating Pangulo, asa ka ng ating po Secretary Henry Aguda, na pag sinimulan po namin yung free wifi hanggang para ayaw namin puputol. Kaya po kami, umaasa kami na magtutuloy-tuloy po ito. Kasi po, napakagandang proyekto. Ito po, dahil sa proyekto ito, mawag bibilat behind po, kahit po mag-aaral siya sa liplip na lugar, basta may signal, sigurado po magkaka-internet po siya. Kaya kami po, maasa po kami, siguro 90% tutuloy-tuloy po ito. Pero sa ngayon po, temporary po, Mr. JP, 1 year lang po muna yung po pinabit ng ating po central office. Kasi po, yung pong budget po namin ng DICT sa free wifi po, every year lang po dumadating eh. Wala pa po kami multi-year. Pero umaasa po kami na 99% siguro po itutuloy ito. Kasi maganda po yung feedback sa amin eh. So, kaya po. Ayun, we are looking forward po na matuloy-tuloy ito and not only the continuous na pag-implement ng project na ito, but also the expansion ng mga beneficiaries. Right now, we understand limited na ito sa mga unserved or underserved areas, but knowing na kahit dito sa highly urbanized city ng Iloilo City, hindi lahat nabibigyan ng libreng access sa kanilang bahay. We have free wifi for all, but the moment na umuwi na sila sa kanilang bahay, limitado din po ang kanilang access. So, naway, mabigyan talaga ng expansion. And as you mentioned po, marami na kayong natatanggap na magandang feedback. I'm sure this will really be a beneficial project. Hindi lang sa mga underserved or unserved areas, but even sa lahat talaga ng mga mag-aaral dito sa bansang Pilipinas. RD, additional po, are we also eyeing na within the year, madagdagan pa po yung mga number ng municipalities that will be provided ng Bayanihan SIM, or
fix na po yan? As of the moment, yan lang po talaga. Actually po, Sir JP, at the moment po, ito po, no? Pero ang pagkain po namin, based on natatanggap namin feedback, magandang feedback from the public, malamang kami maasa na mag-expand. Kasi po, yung pong ating pong free Wi-Fi, Free Public Internet Access Act po ng law, nagsasabi po na yung pong mga pondo na binibigay po sa amin ng DBM na nanggagaling po sa TECO, meron na pong batch 2. Meaning po after po nito, pag nagaling po namin yun, nakasuporta po yung ating pamahalaan, ang DBM, tatagdagan pa po yung pondo namin dito. Kaya po, umaasa po kami na hopefully before the year end or before mga second semester po, magkakaroon pa po ng phase 2 ito. At kami po, ako po personally, sa natatanggap kong feedback at tingin ko po, baka maging nationwide po ito unti-unti. Ito po, kung kakayanin po ng budget. At the same time po, Mr. GP, no, ito po ay ang isa pong layunin nito ng Bayanihan SIM. Ma-encourage po ang ating po mga telco na magtayo pa po ng mga towers at cell site para po mawala na po ang dead spot sa buong Pilipinas po. Kaya po, kami po magtutuloy-tuloy po ito kahit sa layunin na yun. Ayun, so sa mga kapatid or mga kababayan nating residing in the other municipalities not mentioned earlier but are in dire need sa Bayanihan SIM na ito, don't worry, our government is trying to consider everything with a good feedback na natatanggap ngayon ng DICT for sure. Ongoing na yun ang plans to expand this program because yun nga na-mention mo kanina sir, no, na merong mga estudyanteng kailangan pang bumiyahe ng malayo, umakyat sa mga puno or tumawid sa mga ilog, maka-access lamang ng internet. And we hope that through this Bayanihan SIM, we will put an end to these pictures, kumbaga, sa mga, lalo na sa mga liblib talaga na lugar. Engineer, yes sir. Pero Mr. JP, no, ang pakiusap lang namin sa ating mga estudyante at magulang, sana po gamitin ng ayos ito pong internet na ito. Ito pong oportunidad na binigay sa kanila po ng pamahalaan ito. Ang gobyerno naman po kasi ay dito para magbigay ng serbisyo. Pero sana maximize po natin, gamitin po natin ang tama, lalong-lalo na po ng ating mga estudyante, gamitin po sa kanila pong research, sa kanila pong pag-aaral, sa kanila pong assignment, para po may antas na taas po natin. Ang antas ng pag-aaral po dito po sa ating pong bayan. Alam mo po natin, ito po mga kabataan, ito po yung ating pong pag-asa sa bayan po. No? Kasi kaya kailangan po natin, unang priority po, sila po, yung ating pong mga estudyante, dito po sa mga public school. Ito po, napamasa po kami sana, maayos po mag-alit. Ito po free Wi-Fi na bibigay po natin through Bayanihan SIM. Ardy, na-mention nyo din po kanina yung possible scenario na baka ibenta yung Bayanihan SIM na ito under po yung sa inyong mga MOA or the memorandum you have signed ng DICT po. Is there a penal provision? Is there an automatic na cancellation ng benefits na ito the moment na ma-determine ba na binenta yung SIM? Tama po, Sir JP. Pinagpaplano namin, natatawag namin random audit. Kasi po, yung partnership with the COA natin para mapatunayan na hindi na po naibibenta o nagagamit yung ibang hindi dapat qualified na gumamit po ng Bayanihan SIM. Kaya po magkakaroon po kami ng audit. At the same time po, pag na-audit po na ganun po nangyari, ibabang po namin yung estudyante na gumamit pa po ng Bayanihan SIM. Babawiin po namin yan. At kasi madali mo po ipakat kay telco kung ano po number ng SIM. At isa rin po paalala sa ating po mga estudyante at magulang na nakaregister ng SIM. Baka po magamit sa masamang paraan yung pong ibebenta yung SIM. Kasi po, nakaregister po sa pangalan mo yung pong SIM. Kaya po yung isa pong kagandang ng Bayanihan SIM,
automatic kailangan i-register po nila yung SIM sa pangalan nila para po ma-authenticate na sila po ang gumagamit. Kaya po, kung bebenta po nila yan at nagamit sa masamang paraan, sila po ang may pananagutan doon po sa SIM card na yun po. At wala po yung pribilehiyo nila na mabigyan po ng free wifi, free internet po. SIM po. Ayun. So para tuloy-tuloy yung pag-enjoy ng pribilehiyo at maiwasan na maloko o malagay sa alanganin dahil sa pagbebenta o pagpapahiram ng mga SIM na ito, o better use it responsibly. I-avoid po natin yung pagbebenta ng bayanihan SIM because as mentioned earlier ni Director, pwedeng gamitin nga ito sa mga criminal activities and without you knowing, ikaw na pala yung subject, no, or ikaw na yung napipinpoint kasi sa iyo na i-register yung SIM na yon. Director, before I segue sa eGov app, your message po sa lahat ng mga kababayan natin who are expecting na sana makasama rin sila sa mabibigyan ng bayanihan SIM. Sa ating pong tagapakinig po, kami po, sa natatanggap ng feedback, na napakaganda po. At nakakaasa po kayo na sa tulong po ng mga feedback na yun, kami po naniniwala na mas mapapalawak pa po natin itong bayanihan SIM project po ito. Kasi po, una po, talaga po marinig natin, ito po, sa ating pong instruction po ng ating Pangulo ng BBM, na mas ilapit natin ang serbisyo ng pamahalaan sa mga ating pong mga publiko. Ilapit po natin, pagandahin po natin ang serbisyo, at higit sa lahat po, bigyan po natin na angkop na serbisyo ang ating pong mamamayan. Sa pagpapakita po ng bayanihan SIM, nagagawa po natin yung utos po ng ating Pangulo, kaya po kami umasa sa feedback na to, mas mag-expand po itong bayanihan SIM. At tingin po namin, mararish po natin lahat ng bayan dito po sa Region 6 po. Ayun. Speaking of mas pinalapit na serbisyo ng pamahalaan, isa sa mga ibinibida ngayon ng ating administrasyon ang paggamit ng eGov app. Director, and for those who are not familiar of this eGov app, can you give us the details? Ano po ba yung eGov app na ito? Ano yung mga serbisyo na maaaring makuha, ma-access sa pamamagitan ng paggamit nito? Thank you very much, Mr. JP, for introducing bigyan ng opportunity para ma-introduce yung eGov app. No? Sa ating pong tagapakinig, yung pong eGov apps ay ating pong ginawang project po ng DICT. At actually, pagmamalaki po namin, nabigyan po siya ng Newsmaker Award of the Year ng ating Manila Bulletin for 2025 po. Wow. Pinarangalan po yung ating pong eGov apps po. Kasi po, dito po sa eGov apps, lahat na po ng serbisyo ng national government nandito na po. Meaning, sa pamagitan po ng eGov apps, ay lalagay niyo po sa inyong cellphone at may internet kayo. Lahat po ng serbisyo nandito na po. Yung po national ID system natin, magkakaroon po kayong national ID through eGov apps. Yung po mga senior citizen, sa ating mga senior citizen, pag may kailangan po kayong serbisyo sa pag-ibig, pwede niyo po access dito. Lahat po ng serbisyo, GSIS, SSS, LTO po, ibang driver's license, pwede na po may lagay sa eGov apps nyo. At hindi lang po yun. Kahit po yung ating po local government units po, si Mayor, kung meron po siyang electronic business permit licensing system kay DICT, pwede na po mag-renew ng business permit ang ating pong mga negosyante sa area through eGov apps. Yun po. Pwede rin po sila mag-apply ng mga senior citizen to, national ID system, at iba pa po serbisyo ng national government po. Even po ang pagpapayag ng income tax po, pwede rin po gawin sa eGov apps. Wow. Ganun po katindi eGov apps. Kaya po, encourage namin yung ating po citizen na makita na po ng eGov apps. Kasi po, sa pamagitan po ng eGov apps, inilalapit natin ang serbisyo ng national at local government sa ating pamamamayan. Po. Kaya po, kinencourage po namin dito, kayong lahat po, na mag-download po ng eGov apps sa inyo po mga cellphone. Oh, it's amazing to hear na hindi lang national government agencies o mga national government offices yung maaaring ma-access through eGov app, even the local government units po pala
pwede na ngayong makita or ma-access yung kanilang mga serbisyo at mga kakailanganin ng ating mga kababayan. Director, paglilinaw lang po, isa po kasi sa mga pinipilahan talaga yung mga loan application, yung payment. Ang payment po at loan application, particularly for SSS, Pag-ibig, GSIS, available din po ito sa eGov. Tama po, Mr. JP. Pwede pong, para po maiwasan yung pila na sa pag-apply po ng mga loan at even benefits po. Naka-incorporate na po sa eGov app. Ito po mga Pag-ibig, GSIS, SSS. Lalo pa po ng calamity. Open po siya. At hindi lang po yun. Sa pamagitan ng eGov app, 24/7 na po kayo makakuha ng servisyo ng government. Oo, ganun po. Ganun po convenient po itong ating eGov apps. Ayun, at regardless of your distance, saan ka man sa bansa, basta may eGov app ka, paari mo pa rin ma-access yung mga serbisyo ng ating gobyerno. You don't need to travel from one place to the city just to access ng mga serbisyo. Even holidays sa RD, pwede pong ma-access yung mga services na ito. Yes po, pwede po. Kaya po, katulad po ng regular government office, pwede po ma-access online, pero siyempre po, kahit sarado po government office nun, ipaprocess po the following working days. Ayun. Diba? RD, do you have that? Pwede po kayo online po. Ayun. Ayun, RD, medyo Pwede po kayo mag-apply online na po. Ganun po. Ayun. Naging choppy po yung linya natin na RD, no? RD, kamusta po dito sa Western Visayas? Ayun, RD, siguro closing statement na lang, RD, will give way to the message muna ni President Marcos sa kanyang mensahe ngayon. Planet-shaping initiatives that are forward-looking, inclusive, and responsive to the needs of our region. As we move forward, let us invest in the enduring promise of ASEAN itself, in our people, in our partnerships, and in the future that we are creating together. When we commit to cooperation anchored in trust and purpose, we ensure that progress reaches every community and opportunity remains within reach of all. In closing, I recognize the responsibility now entrusted to the ASEAN-backed Philippines as to guide the Council through 2026. I fully trust the Council's readiness to approach this task with competence and with confidence. Together, let us navigate the future of ASEAN, united in purpose, confident in our capacity, and guided by our responsibility to the generations that will follow. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Thank you very much, Mr. President. Excellencies, ladies and gentlemen, we've reached the highlight of Daliabot Mabian ang nangin kabahin sa nangin mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kag iya sining palabot mga biyan sa iya sining speech ang iya sining At balikan nato na mga biyan si Director C, ang Director sa DICT Western Visayas. Sorry, Director, for that interruption. Binigyan na po natin ng daan yung magiging mensahe ni President Ferdinand R. Marcos. Again po, yung inyo pong paanyaya sa lahat ng mga Ilonggo, sa lahat ng mga residente ng Western Visayas to utilize this eGov app. Sa ating po mga kababayan, hindi po natin mapapagkailan ng digitalization o yung pong internet ay nasa atin po. Sa bilis po ng ating mga development sa internet, in-encourage po namin ang lahat na mag-write on tayo sa internet po at gumamit na po tayo ng eGov apps sa ating po mga cellphone. Kasi po,
inyong pong pamahalaan ay nandito po para mas ilapit po ang serbisyo ng ating pong pamahalaan sa ating pong mga kababayan. O kaya kami po, encourage po namin lahat na gumamit na po ng EGAP apps para po mas malapit po ang serbisyo at mapabuti po natin ang serbisyo ng ating pamahalaan sa ating pong mga kababayan. At remember po, nasa fingertip na po natin ang ating pong government service through EGAP apps po. Ayun, and naway mas marami pa mga Pilipino, mas marami pa mga residente ng Western Visayas will download and utilize this eGov app for their convenience and any comfortable time no pwede nilang ma-access. Engineer, maraming salamat po for giving us your time and information ngayong araw for your words and words para sa bayan. Salamat, tagpadayon. Thank you. Dahil mga biyan, limitado lang abi ang atong nga Zoom no, sa mga natingala nga gulpi natin ginwrap up ang interview. We only have 45 minutes for this interview and sad to say, no, nagamit na siya ang 45 minutes. Again, we would like to thank Engineer Reynaldo TC, ang atong regional directors and DICT Western Visayas for joining us this morning kag sa paghatag sa mga updates kag mapusulanon nga mga impormasyon tungkol sa bayanihan SIM kag ang aton sini nga eGov app. We look forward nga ma-istorya natin liwat si Director C sa mga masunod paging nga kahigaynan para mas mapa-intindi sa aton ano bala ang mga benepisyo sa sining eGov app, paano bala ini gamiton para natin magiyahan kag ma-promote ang paggamit sini. Imagine regardless of your distance, pwede ka na nga maka-access sa mga serbisyo ng PhilHealth, pwede ka na maka-access sa serbisyo ng Pag-ibig, SSS, GSIS, and considering sa wala pa ini, ang mga kauturan naton, even from the farthest areas, kinahanglan pa nga magpadulong diri sa syudad just to ask ang mga ila sa nga status, just to process ang ila sining mga dokumento. But as mentioned by Engineer C, sa karon ara na sa fingertips nato, ara na sa pugo nato na ang pag-access sa serbisyo sa gobyerno, just by scrolling, just by scanning, kag sa pagpindot sa pila ka mga screens naton, sarang na naton nga ma-access ang mga serbisyo sa gobyerno. Libre na ang pamasahe, kung no need na magpamilite, at your own convenient time pa. So, amo niya oras, amula ni ang vacant ko. Dos ka kung isang una, do ka lang alang ibiyahe, subong bisan waay ka pa naghalin sa imo siniiyang lokasyon, basta may access ka lang sa internet, kag may access sa eGov app, sarang mo nang ma-access ang ina nga serbisyo. Ang ini nga mga bayanihan SIM, eGov app, kag iban pagid nga mga programa sa aton sini nga gobyerno, kabahin lamang sa madamo nga mga pagtingwa sa aton sini nga administrasyon para nga mas mangin masulhay, mas mangin komportable, kag mas mangin madasig ang pag-access ang gobyerno o kung pag-access ang serbisyo sa aton gobyerno. Kagabay with these efforts mga abiyan sa aton sini nga administration, i-maximize man naton ang ila sining nga mga pagtinguha through utilizing, through downloading, at sa paggamit sang responsable sa sining nga mga interventions. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:48 na sa aga. Mag-check lang kita mga abiyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo natin sa Pag-asa Iloilo ang mangin paniempok sa bugadlaw sa Miyerkules. Kahapon mga abiyan na mention sa Pag-asa nga may ara sa ginabantayan nga low pressure area nga mahimo nga mangin isa ka bagyo. Ano na yan ang latest ini kita sa subong kung inyo na notice kung sa nagdigil ka Lunes naging maulan ng paniempok kahapon in the middle of the day. Nag-amat-amat na improve ang ating sining weather condition at sa subukan daw medyo mapaang na naman. So check na ito mga biyan ang Pag-asa Iloilo
Kung ano ang mangin paniempo subong nga Lunes o subong nga Miyerkules. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:49 sa aga, Kaya natin ang abyan atong koneksyon with Ma'am Leonor Silvestre ang DOST Pagasa. Angot sa ila siniyang monitoring sa lakat sa panahon. Opo natin sa piyak na linya mga biyan, si Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sa Wednesday, February 4, 2026. As of 4 a.m. po din ang aga, ginamonitor natin yung si Bagyong Basyang. Ay gina-estimate natin base sa mga available na data na ang ESNTO ay may carry on 895 km east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds na 55 km per hour near the center, the gusts na up to 70 km per hour. Ang iya hulap ay pa-west-southwestward at 20 km per hour. Basta sa ating magkakalantan sa outlook sa Bagyong Basyang ay may posibilidad na mag-landfall sa may eastern Mindanao between tomorrow evening and Friday morning. And then mag-traverse ni sa may landmass sa northeastern Mindanao and central and western Visayas and nag-emerge over sa Lucy by Saturday morning. And then northeast man sa nag-affecta sa may Luzon. Dali naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated ng pag-ulan, pangalatag, panago, o biuka sa mga localized thunderstorms. Makasarangan, tugtog makusog naman ang hangin natin na magahalin sa direksyon northeast, na magadala sa makasarangan, tugtog mabalad na kadagatan. Forecast na pressure natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na batla pa ginang alas 6:13 ang aga kag magatulad ini alas 5:54 karon sa hapon. Kag man ang ating latest weather update, halin rin may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madama niya. Salamat. Ma'am Leonor, na-mention mo kayo na ma'am nga ang ining nga Bagyong Basyang will most likely traverse no, sa aton sining rehiyon, ang Western Visayas. By that time, ma'am, ano ang posible nga kategorya sa sining Bagyong Basyang? Well, sa muna, once na magagana-traverse niya dari sa atin, sir, possible na sa tropical depression category, sir. I see. Kada most likely, ma'am, with this, no, siyempre sa paglabay sa bagyo, lauman man posible nga mga pag-ulan kag hangin, ang ining epekto sa Bagyong Basyang, ma'am, mga san-o naton early sa kung pinakatimprano nga ma-experiensyahan? Possible by Friday, sir, ma-experience natin, sir, until ang weekend. Ayun. So, at sa aton sining nga mga kakauturan, ma'am, by tomorrow, o kung subong adlaw, posible iya nga medyo masanag pa kag mainit-init ang aton sining nga paniempo. Yes, sir. Sir, fair weather kita man sa buwas, sir, sa Thursday. Pero, then, pagka Friday, cloudy na nakatatas, maka-expression na katasang light to moderate with at times heavy rain, sir. Ma'am Leonor, as early as now, ma'am, ma-forecast man ang ma-project ang possible tropical cyclone wind signal sa aton sining nga rehiyon. Anong kamagan, sir? Pwede ba na natin, ma'am, ma-foresee kung mga when kita posible nga ipaidalong sa signal number 1? Well, possible, sir. By Thursday, muna na aguro kita makapasakat ng ating wind signal para makapreparar kita. Then, Friday, muna na ang pag-traverse ng bagyo day sa atin. I see. Ma'am Leonor, for your time information na hatag sa Radyo Pilipinas, madamong din nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong adlaw sa lahat. Dali abot mga biyan si Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa Iloilo. So isa na ka bagyo ang ginabantayan kahapon nga low pressure area. It's Bagyo Basyang mga biyan nga posible maglabay sa aton sining nga rehiyon. Lauman mga biyan ang posible pag-ulan sumugod adlaw sang Biyernes
tubtob sa weekend. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 9:54 in the morning. Gusto kong tamaan nga magpalawig pa at maghatag sa dugang nga mga impormasyon sa tusay, why na kita sang oras pinabilin sa aton sining nga pagpangalagat. Again, we would like to thank our guest for today, Engineer Reynaldo TC, ang Regional Director sa DICT Western Visayas, sa pag-upod sa aton edisyon subong iya nga Miyerkules. Sa ngalan na ginamang sa aton mga katuwang technical, Mr. Vermore Aventura, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong nangilalaga, JP Hermas. Madamong nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.